Pauwi na ng bansa si Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson matapos ibaba ng Hong Kong Court ang hatol nito laban sa nakababatang Singson. Para sa update, nasa linya ng telepono si Jovi Francisco. Jovi. Cheryl, kinumpirma ng mga sources natin dito sa ating konsulado sa Hong Kong na sa Lai Chi Kok Center nga dinala ang nasentensan kahapon na si Representative Ronald Singson. Sa Kowloon Side o Island ito ng Hong Kong, malapit sa Mongkok, Cheryl. At dito rin nakulong si Singson bago siya nakapag-bail habang dinidinig niya ang kanyang kaso. Ang facility na ito ay para sa mga kalalakihan at para sa mga kategorya ng mga star o personality offenders, lalo na kung ang sala ay droga. Natatan namin dito ang nanay ni Ronald na si Evelyn. Bumisita raw siya para magpaalam dahil uuwi na siya sa Pilipinas mamaya. Okay naman daw si Ronald at hindi na ganoon ka-emosyonal, di katulad kahapon. Bibisita na lang daw sila dito at lalo at may scheduling at by appointment ang pagbisita dapat kahit ng mga relatives dito sa kulungan na ito. Si Ronald lang ang pwede magbigay ng mga pangalan na pwedeng bumisita sa kanya, pero may karapatan na Cheryl ang konsulada natin na kamustahin siya from time to time. Inaasang iuwi na rin ni Gilang Evelyn ang apo niyang si Samantha sa Pilipinas. Ang ama naman ni Ronald na si Governor Chavit Singson ay kagabi pa umuwi dyan sa Maynila at nakausap natin sa via phone at na itong ilan sa mga sinabi niya lalo na tungkol sa resignation ng kanyang anak. Noon pa, pwede gusto niya mag-resign. Kaya lang, sabi abogado, masisira yung kaso, antayin na natin matapos. So, hindi naman yung ayaw niya mag-resign eh. Nakalimutan yung mga congressman na nagpipilit dyan na nasa ibang bansa. Tapusin lang yan, pwede mag-resign. Okay, Cheryl, isang taon at kalahati ang mananatili dito sa piitan si Singson. Wala pang balita kung dito na talaga sa magtatagal na isang taon sa Lai Chi Kok o lilipat pa siya sa ibang pasilidad. So antabayanan natin ang magiging story tungkol dyan na ibibigay naman sa atin ng ating konsulada sa mga susunod na araw. Cheryl. Maraming salamat, Jovi Francisco. Mas matangkad at mas mahaba ang bias at mas maraming karanasan sa loob ng ring ang Meksikanang si Francesca Alcanter laban sa Pinay natin na si Ana the Hurricane Hulaton. Lumabas rin na mas mabigat ang challenger. Dehadong-dehado nga ba ang kampyon sa kanilang bakbakan bukas? Chiki Roa Puno, ikwento mo. Nagulat ang lahat sa mas mababa sa inaasahang timbang ni Ana Hulaton sa katatapos lang na official weigh-in para sa kanyang laban bukas. Unang tumapak sa weighing scale si Ana na tumimbang ng 116.5 pounds, mas mababa ng 5.5 pounds sa 122-pound limit para sa pinaglalaban ng Super Bantamweight title. Pasok din sa limit si Francesca Alcanter na nasa 118.5 pounds. Honestly, I think the scales were just a little bit off. Last time I weighed 116 was back when I was 15 years old. Kung datos ang pagbabasehan, lamang si Alcanter sa lahat ng bagay. Bukod sa mas mabigat, mas mahaba rin ang bias ng Meksikana. Mas matangkad din si Alcanter kay Ana. Mas mahaba rin ang karanasan ni Alcanter sa professional boxing kumpara kay Ana. Pero kumpiyansa ang defending champion na hindi siya dehado pagdating sa patibayan. Paalala ni Hulaton, binansagan siyang the Hurricane dahil sa bilis ng kanyang galaw. The weight, I think, it's only effective for a boxer if they know how to use it. Ramdam na ang excitement ng Bay Area Pinoy community para sa laban ni Ana. Tubong San Francisco Bay Area kasi ang Pinay boxing champ at inasam-asam ang pagkakataong lumaban muli sa kanyang hometown. Inaasahang magdadagsaan ang mga Pinoy supporters dito sa makasaysayang Craneway Pavilion, dating assembly plant ng World War II tankers na nasa labas lang ng Daly City, ang hometown ni Hulaton. Pero wala nang titindi pa sa excitement ng kanyang pamilya sa tuwing sasabak si Ana sa laban. Dahil alam ko may confidence ako sa kanya na kaya niyang dahil mula sa mula pa talagang na siya na fighter. Ito hindi ko sukat akalain na ayun niya na magiging mother ako ng hero sa Pilipinas. They never once told me no. They never stopped me from doing what I want to do. Instead, they were always there when I needed them. Mula San Francisco, California, Chiki Roa Puno, News 5.
Puspusan na ang paghahanda ng mga tagalungsod ng Baguio para sa kanilang taunang Panagbenga Festival. Para sa update ng balitang yan, may live report mula sa Baguio si Faye Tobias. Faye. Preparasyon nga para sa Panagbenga Festival mamayang alas 12 ng hating gabi, hindi na po pwedeng pumarada ang mga sasakyan sa Central Business District ng Baguio City at pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, off-limits na ang mga sasakyan sa Quezon Road at pati na sa vicinity nga ng Baguio Convention Center. Cheryl, ngayong araw na ito, dagsana ang mga lokal at dayuhang turista sa Baguio City para sa inaabangang Panagbenga Festival. Excited na nga ang lahat sa linggo kung saan mapapanood ang patalbugan ng mga makukulay na float na puno ng bulaklak. 22 na float ang paparada sa araw ng linggo, Cheryl. Dahil sa dami nga ng mga turista, halos lahat ng mga hotel fully booked na. Ang ibang araw nagpa-reserve simula pa noong Disyembre. Bukod sa mga hotel, patok din ang negosyo ngayon dito ng mga supplier ng bulaklak at syempre yung mga gumagawa ng float. Kahit nga nagmahal daw ang presyo ng mga bulaklak, bale wala pa rin daw ito. Basta nga naman makagbigay ng kasiyahan sa mga turista. Samantala, payo naman sa mga kapatid natin na pupunta dito sa Baguio City, konting ingat lang sa pagmamaneho dahil kanina ang umaga isang Land Cruiser ang nahulog sa bangin sa may Nagilian Road. Tinatayangang nasa 150 talampakan ng lalim ng bangin. Patay nga ang nag-iisang sakay nitong pinaghihinalaan ng mga residente na nakatulog daw sa pagmamaneho. Cheryl, isa pang paalala mula sa mga organizers ng Panagbenga Festival, no? Kahit nga very strict ang kanilang mga security dito at magpapakalat pa sila ng 500 marshals, dapat pa rin mag-ingat ang mga bisita dahil syempre nandyan pa rin yung mga magnanakaw. At isa pang paalala doon sa mga gustong humabol nating mga kapatid dito sa Baguio City, sabi ng bus company na Victory Liner, ang available na lang nilang biyahe mula Maynila papuntang Baguio City ay bukas na lang ng alas 5 ng hapon dahil napakarami nga na ang pumupunta dito sa Baguio City ngayon. At nandito ako sa Burnham Park, napakalamig ng klima at syempre ine-enjoy ito ng ating mga kapatid na bumibisita ngayon sa summer capital of the Philippines at ito ang ilan sa pahayag nila. I'm here for the Panagbenga Festival. Is this your first time? In Baguio? Yes. What are you expecting? It's part of the culture of the country. I'm glad to discover it. Cheryl, yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Maraming salamat, Faye Tobias. Bukas mga kapatid, 12 noon, 12 ng tanghali. Abangan nyo ang laban ni Ana Hulato na magsa-simulcast dito sa TV5 at sa Action TV. Channel 41 yan dito sa Metro Manila at Channel 29 sa Metro Cebu at Metro Davao. Huwag niyo pong kakaligtaan ng Alagang Kapatid bukas sa alas 6 ng umaga at sa linggo alas 7 po ng umaga. At tuloy-tuloy po ang ating libreng tawag mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi hanggang linggo po yan. Bukas ng gabi po, tutok tulpo, 10:30 dito po sa TV5. At yan ang isang oras ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod ang Willing. Siyempre, nagkakaisa ang lahat dito, nagmamahalan. Siyempre, ito ang Willing! Alright, ay ba tayo lahat dyan?